Pisces, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin kung ano yung parating sa inyo ngayong first half ng May. So that's May 1 to 15, 2025. Let's see what's coming to you. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo'y naka-resonate. Okay, and pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat yan, Mr. Queen PH. So, kumusta kayo, Pisces? Kumusta ang buhay-buhay? Let's see what's coming. Tignan natin yung energies muna ng Astro Dice for Pisces. Ooh, 7th house. You have Uranus in Gemini. Uy, unexpected meeting with someone. Pwede itong romantic connection. Okay? Pwede rin itong business partnership for some of you. Parang meron kayong kung kayo single, pwedeng meron kayong makikilala na unexpected na pwedeng mauwi sa romantic relationship. If you are already in a relationship, maaaring meron kayong pwedeng meron kayong pag-awayan ng person mo. Oo. So, kailangan open communication with your person para ma-explain nyo. Kasi meron dito mainitan ng ulo baka or pikon. Tapos yung tipong nag-aasaran kayo tapos naasar siya. Ganon. Caution, maging maingat daw. Free, wild woman, and water. So, ang lakas ng emotions dito, sensitivity. So, yeah, I think, especially sa relationship, maaring maka-experience ka ng sensitive situation with your partner na hindi mo inaasahan. Minsan kasi, may maraming factors kung bakit nagiging sensitive ang isang tao. Pwedeng sa condition niya nung araw na yon, sa experience niya nung araw na yon, or merong nangyayari sa katawan niya. Like, for example, if yung partner mo, babae, merong menstrual, meron siyang period that time, or may problema siya, no? So, kaya, you have to be more gentle with your partner during this time. Or, kung alam mo rin naman na ikaw yung sensitive, be more open rin and communicative at maging straightforward ka sa feelings mo, sa nararamdaman mo, para mapag-usapan ng maayos. Parang meron ditong mag-open up ng kanyang feelings ng nararamdaman niya, na pwedeng ito'y tinatago niya for the longest time. Pwede itong like a new person coming in sa buhay mo na let's say kaibigan mo siya tapos mag-open siya ng feelings niya towards you, or vice versa. O kaya naman partner mo na to na meron pala siyang mga unexpressed emotions or issues sa'yo na hindi mo alam, na sasabihin na niya. Page of Pentacles, you have the Three of Cups. Meron kayong celebration sa trabaho or sa project na sinimulan ninyo. This is going to be successful. And yung mga nag-exam dito, no, kahit anong examination to, can be sa school or mga accreditation exam, licensure exam. I see success, no? I see you passing the exam. Merong isa-celebrate dito with your loved ones, with your family. Maari ring meron ditong person na maaring
magpupursue sa'yo na iiwasan mo. Kasi pwedeng itong person na to ay you realize na hindi siya para sa'yo, or you feel like inappropriate, no? Pwede kasi yung iba, yung merong ditong magkaroon ng interest na sa'yo na nasa relationship na. So, iiwas ka sa mga ganyang klaseng sitwasyon na mapupunta ka sa isang third party situation. There's also like reinventing yourself. May pagbabago sa sarili mo. May new beginnings dito eh. So, maaring you are changing, meron kang binabago, parang rebrand, no? You are rebranding yourself. Maari rin sa pananamit yan, may binabago ka sa pananamit mo, sa styling mo, the way you carry yourself, you show yourself to the world. I also see an offer, like an offer for business, or an offer sa investment na maaring iiwasan mo or tatanggihan mo kasi hindi ka ready. Okay, let's see what else. You should accept valid criticism. So, maaring merong person na magbibigay sa'yo ng opinion or advice about a situation. So, pag sa tingin mong may sense naman yung sinasabi niya, then, you can accept that. Kumbaga, parang take it as an advice, unsolicited advice. Pero hindi mo naman kailangan na gawin talaga yon, kasi at the end of the day, ikaw yung magdedesisyon para sa sarili mo. Take care, enemies are working against you. Be careful sa mga taong pagkakatiwalaan mo. Dahil maaring merong mga taong naghihintay na bumagsak ka, or magkaroon ka ng problema sa buhay. So, you have to take care. Yeah, be careful sa mga pagkakatiwalaan. Recognition, reward for merit. Kaya siguro, merong mga enemies dito. Ito yung mga tao na hindi nila nagugustuhan na nagiging successful ka, na meron ka naaabot sa buhay, may nararating ka. Because you have this recognition, you are being rewarded. Kaya, iniisip nila na bakit si Pisces? Bakit hindi ako? So, be careful. Fair woman, this can be a person na maputi or blonde yung hair. Pwede ring foreigner. Good advice from a wise person. Or, maaring itong fair woman, ito yung magbibigay sa'yo ng advice kung ano yung dapat mong gawin, no, sa sitwasyon na meron ka. And also, baka ito rin yung kailangan kang mag-ingat, no? Kaya nga, kahit na may mga advice sa'yo, ikaw pa rin yung mag-a-analyze, magdi-discern, mag-a-assess nung advice na yun, kung talagang mag-work yun para sa'yo. Ano tong valid criticism? 9th house. Siguro sa school to, or sa place kung saan ka nag-aaral or nagtitraining, merong magkikriticize sa'yo the way, kung sa paanong paraan ka nag-aaral or natututo. 9th house. Yung iba sa inyo sa school or sa place na, parang trainer. Oo, maaring meron kang, yung iba nasa training department, yung parang someone na enemy or working against you. Lalo na if you are working abroad, so pwedeng mga katrabaho mo dyan, yung sa circle na yan, sa department nyo. So, mag-ingat sa mga pagkakatiwalaan mo. First house, yes, this is about yourself. You're being recognized. Kasi meron ka magagawang magaling, no? Magandang bagay na ikaw ay isi-celebrate. You have the 4th house. Oh my God. Maaring meron kang advice na makukuha from your parents or someone, like a woman in your family about your situation. Yeah.
Lalo na kung nasa abroad ito. May advice siya sa'yo. Don't run from the darkness, embrace your shadow side. What aspect of yourself have you been afraid to look at or address? So, may shadow work. Merong kang realization of the things na kailangan mong i-improve, ayusin sa buhay mo. Na kailangan mo nang gawin para maisaayos mo or ma-align mo yung sarili mo sa mga goals mo at pangarap mo. Okay? So, that is your reading, Pisces. Thank you so much. See you again.